Sa isang abalang kalsada ng Maynila, nagmamaneho si Jaja ng kanyang taxi habang nakikinig sa mga balita sa radyo. Nagsimula siyang mangarap ng mataas, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Lumaki siya sa isang mahirap na komunidad, ngunit ang kanyang matinding determinasyon na umunlad ang siyang nagdala sa kanya sa mundo ng mga taxi driver. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat sa likod ng mga gusali, nakilala niya si Leah, isang nurse na abala sa kanyang trabaho. Habang nagmamaneho si Jaja, naisip niyang makilala ng mas mabuti si Leah. Isang pagkakataon ang dumating nang mahulog ang wallet ni Leah sa kanyang taxi. Agad siyang bumalik sa kanya at nang ibalik ito, nag-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Laking gulat ni Jaja nang malaman na pareho silang puno ng pag-asa at ambisyon. Habang sila'y nag-uusap, naramdaman ni Jaja ang isang espesyal na koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng insidente, tila lagi nang bumabalik si Leah sa taxi ni Jaja, nagiging dahilan para sa kanilang patuloy na pag-uusap. Mula sa mga simpleng kwentuhan, unti-unti silang naging magkaibigan. Pero sa kabila ng kanilang magandang samahan, may kabuntot na takot si Jaja. Ang pag-iisip kung tatanggapin ba siya ng mga magulang ni Leah. Isang araw, nagpasya si Jaja na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Leah. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, bumili siya ng mga bulaklak mula sa isang lokal na tindahan at naghintay sa labas ng ospital kung saan nagtatrabaho si Leah. Habang lumalabas si Leah mula sa kanyang ship, napansin niya si Jaja na may hawak na mga bulaklak. "Para sa'yo, Leah. Para ipakita kung gaano kita pinahahalagahan," sabi ni Jaja na puno ng kaba. Nagulat si Leah sa ginawa ni Jaja, ngunit napangiti siya at inisip na ang kanyang puso ay tumibok ng mas mabilis. "Jaja, ito ang pinakasweet na ginawa mo," sagot niya habang dahan-dahang tinanggap ang mga bulaklak. Nakita ni Jaja ang kasiyahan sa mata ni Leah at naramdaman ang kanyang pag-asa na umusbong. Sa kanilang pag-uusap, nagtakda sila ng mga pagkakataon para magkasama at doon nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa likod ng saya na dulot ng kanilang pag-uusap, hindi may iwasan ni Jaja ang takot na may kalakip na panghuhusga mula sa pamilya ni Leah. Sa bawat sandaling sila ay magkasama, nagiging mas totoo ang kanyang pangarap na makuha ang puso ni Leah. Ngunit ang takot sa hindi pagtanggap ng kanyang mga magulang ay tila umuupo sa kanyang isipan. "Paano kung hindi nila ako tanggapin?" tanong niya sa sarili na tila nagtatanong kung kaya niyang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Dumating ang araw na pinili ni Jaja na makilala ang mga magulang ni Leah. Puno siya ng kaba habang papunta sa bahay ng mga ito, dala ang mga pasalubong at isang ngiti na nagtatago ng kanyang takot. "Huwag kang mag-alala, Jaja. Susuportahan kita," sinabi ni Leah na tila nagpapalakas ng loob sa kanya. Nang magpunta sila sa bahay, kumakabog ang puso ni Jaja sa bawat hakbang. Pagdating nila, bumungad sa kanila ang mga magulang ni Leah na tila nag-aalangan. "Isang taxi driver? Anong kaya mong ibigay para sa aming anak?" tanong ng ama ni Leah na puno ng pagdududa. Naramdaman ni Jaja ang pagyuko ng kanyang ulo at ang pagkatakot na lumalabas sa kanyang mga mata. "Tito, nagtatrabaho po ako ng mabuti. Gusto ko sanang ipakita sa inyo na handa kong ibigay ang lahat para kay Leah," sagot niya. Ang boses ay may determinasyon kahit na may halong takot. Ngunit tila hindi pa rin nabago ang tingin ng mga magulang ni Leah sa kanya. Habang nag-uusap ang mga ito, nagdesisyon si Jaja na umalis na. Alam niyang hindi siya tanggap sa pamilya ni Leah at nag-iwan ito ng sakit sa kanyang puso. Nagtanong siya sa sarili kung ano ang kanyang dapat gawin upang makuha ang kanilang tiwala. Ang kanilang pagtanggap ay mahalaga para sa kanya at wala siyang ibang nais kundi ang mapalapit kay Leah sa kabila ng mga pagsubok. Mula sa araw na iyon, nagdesisyon si Jaja na hindi siya susuko. Alam niyang kailangan niyang ipakita ang kanyang halaga, hindi lamang kay Leah, kundi pati na rin sa kanyang mga magulang. Naghanap siya ng mga pagkakataon upang mapabuti ang kanyang sarili
at ang kanyang pagod sa trabaho. Sa kabila ng mga pagod, nag-aral siya ng mga bagong kasanayan at nag-enroll sa mga online courses sa negosyo at pamamahala. Bawat araw, nag-iipon si Jaja ng mga kwento ng kanyang mga natutunan. Nagbago ang kanyang takbo ng isip at nagpatuloy siyang mangarap. Nagsimula siyang magtrabaho sa ibang mga taxi at nag-aral ng mas maraming tungkol sa customer service at tamang pakikitungo sa mga pasahero. Ngayon, hindi na siya basta driver. Siya ay nagiging isang mas mahusay na tao at ito ay para kay Leah. Sa kanyang mga pagsusumikap, hindi na lamang siya nakatutok sa sarili niyang pangarap, kundi nagkaroon din siya ng mas malalim na pag-unawa sa responsibilidad at dedikasyon. Dumating ang panahon na nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang mga magulang ni Leah muli. Muli, nagpunta siya sa kanilang tahanan, dala ang bagong kaalaman at kumpiyansa. Ang mga mata ni Leah ay kumikislap sa kanyang mga pinagsikapang pagbabago at nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban. Sa pagkakataong ito, nagpunta si Jaja sa bahay ng mga magulang ni Leah na may mas matibay na loob. Bawat hakbang na ginawa niya ay puno ng layunin. Pagdating niya, humatok siya sa pinto at narinig ang tinig ng ina ni Leah. "Sino ito?" tanong ni tita, at nang bumukas ang pinto, bumungad ang kanyang ngiti. "Tita, magandang araw po. Nais ko pong makilala ulit kayo." Sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit sa mga mata ni Ginoong Santos, hindi pa rin siya nakatagpo ng pagtanggap. "Jaja, alam mo na ang sitwasyon. Ano ang may papakita mong pagbabago?" Tanong ng ama ni Leah na puno ng pagdududa. Pero hindi na natatakot si Jaja. "Nagtatrabaho ako ng mas mabuti. Nag-aral ako ng mga bagong kasanayan at nagbago ang aking pananaw. Gusto ko pong ipakita na kaya kong maging mabuting kasama ni Leah." Sagot niya, mas matatag ang tinig. Habang ang pag-uusap ay tumatagal, unti-unting nakilala ni Ginoong Santos ang tunay na pagkatao ni Jaja. Nakita niya ang dedikasyon at ang matinding pagnanais nitong ipaglaban ang pagmamahalan nila ni Leah. Minsan, nagpush siya si tita na makipag-usap kay Leah tungkol kay Jaja. "Anak, tila may pagbabago si Jaja. Nakikita kong handa siya na ipaglaban ang pagmamahal niyo," sabi niya. Dito, unti-unting nagbukas ang posibilidad na maaaring makilala si Jaja ng pamilya ni Leah. Dahil sa patuloy na pagbabago at pagsisikap ni Jaja, unti-unti nang nagbago ang pananaw ng pamilya ni Leah. Pero sa likod ng lahat, nagkaroon pa rin ng mga pagsubok. Si Jaja ay nakaramdam ng takot na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay maaaring hindi sapat. Habang patuloy ang kanilang relasyon, nagdesisyon si Leah na tanungin si Jaja kung ano ang kanyang mga plano sa hinaharap. "Jaja, habang lumalalim ang ating relasyon, anong iniisip mong mangyayari sa atin?" Tanong ni Leah na may halong pag-aalala. Nakita ni Jaja ang kanyang pag-aalala at nagpasya siyang maging tapat. "Leah, nais ko sanang makasama ka habang buhay. Pero alam mo, may mga pangarap ako na gusto kong matupad at natatakot akong hindi ko ito makakamit," sabi ni Jaja. Ang kanyang mga salita ay puno ng damdamin na tila nagpapahayag ng kanyang takot sa hinaharap. "Gusto kong ipakita sa iyo at sa pamilya mo na kaya kong maging katuwang sa buhay. Pero naiisip ko, paano kung hindi ito mangyari? Jaja, huwag kang mangamba. Kasama mo ko sa lahat ng ito," sagot ni Leah habang hinawakan ang kanyang kamay. "Alam kong magsusumikap ka at sa bawat hakbang na ginagawa mo, nandito ako para suportahan ka." Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lakas kay Jaja. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang mga plano, ngunit alam niyang kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Hindi lamang kay Leah, kundi pati na rin sa kanyang mga magulang. Habang nagiging mas malalim ang kanilang relasyon, ang mga pagsubok ay hindi mawawala. Minsan, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. "Minsan, naiisip ko kung ang lahat ng ito ay tama," sabi ni Jaja sa kanyang sarili. Kailangan niyang mas mapagtanto ang mga responsibilidad na kasama ng kanilang pagmamahalan at paano niya maipapakita ang kanyang tunay na halaga. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, nagpasya siyang harapin ang mga hamon na darating. Isang araw, nagpasya si Leah
na ipaalam kay Jaja ang tungkol sa kanyang mga pangarap. Nais niyang ipakita na may mga bagay din siyang nais makamit. Jaja, gusto kong makapag-aral ng mas mataas. Nais kong maging espesyalista sa aking larangan. Pero nangangailangan ito ng oras at dedikasyon. Sabi niya, nag-aalangan. Alam kong nakatuon ka sa iyong trabaho at hindi ko alam kung paano natin ito maaasikaso. Naantig si Jaja sa sinabi ni Lia. Nais niyang maging bahagi ng mga pangarap ni Lia. Ngunit sa kabilang banda, alam niyang mahihirapan siyang tanggapin ang mga pagbabago. Lia, hindi kita pipigilan. Mahal kita at gusto kong suportahan ka sa lahat ng iyong nais. Pero paano ang mga plano natin? Tanong niya na puno ng pag-aalala. Magiging mas mahirap ang lahat, Jaja. Ngunit kung magkasama tayong magtutulungan, kayang-kaya natin to. Sagot ni Lia. Ang kanilang pag-uusap ay nagbigay ng bagong pananaw kay Jaja. Nais niya ng kasiguraduhan sa kanilang relasyon at sa kanilang pagkakaintindihan. Nagpasya silang harapin ang mga pagsubok ng magkasama. Ang pagmamahalan at tiwala nila sa isa't isa ang magsisilbing sandata laban sa mga hamon. Sa paglipas ng mga linggo, nagpatuloy ang kanilang pagsusumikap. Si Lia ay naging mas abala sa kanyang mga pag-aaral, habang si Jaja naman ay patuloy sa pagmamaneho at pag-aaral ng mga bagong kasanayan sa taxi business. Habang nagiging abala, may mga pagkakataong nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan. Si Jaja ay minsang nakaramdam ng inggit sa tagumpay ni Lia na tila hindi na siya sapat para sa kanyang kapareha. Bakit tila wala ka na sa tabi ko, Jaja? Tanong ni Lia isang gabi matapos ang kanyang klase. Kailangan ko ng suporta mo, lalo na sa mga oras na ito. Naramdaman ni Jaja ang sakit sa kanyang puso at nagdesisyon siyang ipakita ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbuo ng mas maayos na plano. Lia, nais kong maging bahagi ng iyong pag-unlad. Ngayon, natutunan kong kailangan din nating ipaglaban ang mga pangarap natin. Sagot niya. Sa mga sumunod na araw, nagplano si Jaja ng isang sorpresa para kay Lia. Naghanap siya ng mga seminar tungkol sa pagninegosyo at nag-enroll sa mga ito upang matulungan ang kanyang sarili at si Lia. Kailangan kong ipakita sa kanya na may kakayahan ako at handa akong mag-aral para sa kinabukasan naming dalawa. Naisip niya ang kanyang mga hakbang ay nagbigay ng inspirasyon kay Lia at sa kanilang pagmamahalan nagpatuloy ang pag-usad ng kanilang mga pangarap. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya si Jaja na muling bumalik sa bahay ng mga magulang ni Lia. Sa pagkakataong ito, dala niya ang mga kwento ng kanyang mga pagsisikap at ang kanyang mga natutunan sa negosyo. Tito, tita, nais kong ipakita sa inyo na ang aking mga sakripisyo at ang pagtutulungan namin ni Lia ay nagbunga. Sabi niya, puno ng kumpiyansa. Ang mga magulang ni Lia ay tila na bago na ang pananaw sa kanya. Jaja, nakikita namin ang iyong pagsusumikap, ngunit kailangan mong ipakita na kayang-kaya mong alagaan ang aming anak. Sagot ni Ginoong Santos, ngunit sa kanyang boses ay may pag-asa na. Mahalaga sa amin ang kaligayahan ni Lia, at kung siya ay masaya sa iyo, handa kaming bigyan ka ng pagkakataon. Makalipas ang mahabang pag-uusap, nagdesisyon ang pamilya ni Lia na muling kilalanin si Jaja. Naramdaman ni Jaja ang isang magaan na pakiramdam. Maraming salamat po sa tiwala niyo. Gagawin ko ang lahat para ipaglaban ang pagmamahal namin ni Lia. Sabi niya, ang pagtanggap ng pamilya ni Lia ay nagbigay ng bagong sigla sa kanyang puso. At unti-unti, ang mga takot at pangarap nila ay nagiging mas maliwanag. Sa wakas, nagdesisyon si Jaja at Lia na magkasama ng mas matatag. Nagplano sila ng kanilang kasal na puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa tabi ng ilog na naging saksi sa kanilang kwento, nagdao sila ng isang simpleng seremonya kasama ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Habang sila ay nakatayo sa harap ng altar, nagpasya silang ipakita ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Sa harap ng ating mga mahal sa buhay, ipinapangako kong mamahalin ka at susuportahan ka sa lahat ng iyong mga pangarap. Wika ni Jaja na punong-puno ng damdamin. Ikaw ang aking inspirasyon, Lia, at sa ating paglalakbay, magiging katuwang kita sa hirap at ginhawa. Ang mga salita ni Jaja ay nagbigay liwanag sa puso ni Lia at sa kanyang pagsagot. Jaja,
Kasama kita sa lahat ng aking pangarap at handa akong harapin ang buhay na may pag-asa at pagmamahal. Ang kanilang kasal ay naging simbolo ng kanilang pagsusumikap at pagmamahalan. Ngayon, handa na silang harapin ang anumang pagsubok na darating na magkasama. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, alam nilang ang kanilang pagmamahalan ang magdadala sa kanila sa mas maliwanag na hinaharap. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, puno ng pag-asa at pagmamahal, handang harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Matapos ang kasal, nakaramdam ng bagong sigla si Jaja at Leah. Sa kanilang munting tahanan, puno ng mga pangarap at pangako, nagpasya silang simula ng isang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang umaga, nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap habang nag-aalmusal. Jaja, nais kong magtagumpay sa aking karera bilang nurse. Gusto kong makakuha ng mas mataas na antas ng sertipikasyon. Paano kung mag-aral ako ng mas mabuti? Tanong ni Leah. Leah, susuportahan kita sa lahat ng iyong plano. Nais ko ring magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa atin. Maghahanap ako ng mga paraan para mapabuti ang ating kabuhayan. Sagot ni Jaja. Ang kanilang pagsisikap na magtulungan sa bawat hakbang ay nagbigay sa kanila ng mas malalim na koneksyon. Habang tumatakbo ang panahon, nagpatuloy silang nagtutulungan sa kanilang mga pangarap. Minsan, magkasama silang nag-aaral sa kanilang munting bahay, habang si Leah ay abala sa kanyang mga libro. Si Jaja naman ay nagbabasa ng mga aklat tungkol sa pamamahala at entrepreneurship. Gusto kong maging taxi operator at pagyamanin ng aming negosyo, sabi niya. Sa kanilang mga pangarap at plano, nagkaroon sila ng inspirasyon na gumawa ng mas maraming hakbang patungo sa mas magandang bukas. Sa paglipas ng mga buwan, dumating ang hamon na hindi nila inaasahan. Isang araw, nagkaroon ng hindi magandang balita si Leah mula sa kanyang trabaho. Jaja, nagpa siya ang ospital na magbawas ng mga empleyado at nagbawas sila ng mga oras ng trabaho. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagkabahala. Naramdaman ni Jaja ang pag-aalala sa puso ni Leah at nagpasya siyang maging matatag. Leah, huwag kang mag-alala. May mga paraan tayong makakahanap ng solusyon. Maghanap tayo ng iba pang pagkakataon para makapasok ka sa ibang ospital. Sagot ni Jaja na nagbigay ng lakas ng loob kay Leah. Sa kanilang pakikipagsapalaran, naghanap sila ng mga oportunidad sa ibang mga ospital at mga klinika. Nakita nila ang halaga ng pagtutulungan at ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa isa't isa. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy si Leah sa paghahanap ng trabaho. Pinagsikapan niyang i-update ang kanyang resume at mag-apply sa iba't ibang ospital. Samantalang si Jaja ay nagpatuloy sa pagmamaneho. Sinusubukan ang lahat ng kanyang makakaya para makabawi sa mga gastos. Ang kanilang pagmamahalan at pagsusumikap ay nagbigay sa kanila ng lakas upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi nagtagal ay nagbukas ang isang pinto ng oportunidad para kay Leah. Isang lokal na klinika ang tumawag sa kanya at nag-alok ng posisyon bilang staff nurse. Ang kanyang puso ay punong-puno ng saya habang nagsasalita siya kay Jaja. Jaja, tinanggap ako. Kailangan ko nalang pumirma ng kontrata. Masayang balita ni Leah. Ang galing, Leah. Alam kong makakaya mo ito. Sagot ni Jaja. Nakaramdam ng labis na ligaya. Ang bagong trabaho ni Leah ay nagbigay sa kanila ng pag-asa at bagong direksyon sa kanilang buhay. Ngayon, hindi lamang siya nagtatrabaho sa ospital, kundi nakakuha rin siya ng mas mataas na sahod na makakatulong sa kanilang mga pangarap. Dahil dito, nagdesisyon si Jaja na palawakin ang kanyang taxi business. Nakita niyang may posibilidad na makapagbukas ng sariling kumpanya ng taxi. Nag-research siya tungkol sa mga requirements at nag-ipon para sa mga kailangan. Leah, nais kong ipagpatuloy ang aking pangarap na magkaroon ng sariling taxi fleet. Sana ay makuha ko ang iyong suporta. Pahayag ni Jaja sa isang masinsinang pag-uusap. Nagsimula si Jaja sa kanyang plano. Nakipag-ugnayan siya sa mga ahensya ng gobyerno para sa mga kinakailangang permit at lisensya. Samantalang si Leah, sabik na sumusuporta sa kanyang asawa. Tama ang desisyon mong ito, Jaja.
Nakikita ko ang potensyal ng iyong negosyo. Kailangan mo lang magtiwala sa iyong sarili, sabi ni Leah, puno ng tiwala sa kanyang asawa. Habang abala si Jaja sa kanyang negosyo, si Leah naman ay patuloy sa kanyang mga pag-aaral sa trabaho. Si Leah naman ay patuloy sa kanyang mga pag-aaral at trabaho. Ang kanilang suporta sa isa't isa ay nagbigay ng inspirasyon na pareho silang magtagumpay. Sa bawat tagumpay na naaabot ni Jaja, nag-aambag si Leah sa kanyang mga ideya at plano. At sa bawat tagumpay ni Leah, nariyan si Jaja upang ipagdiwang ito. 1 taon ang lumipas at unti-unti nang lumalaki ang taxi fleet ni Jaja. Nakakuha siya ng mga driver na nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Ang kanilang buhay ay patuloy na umuunlad, ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kayamanan, kundi sa pagmamahalan at pagtutulungan nila sa bawat hakbang ng buhay. Sa wakas, natupad ang mga pangarap ni Jaja at Leah. Ang kanilang negosyo ay lumago at sila ay naging matagumpay sa kanilang mga larangan. Sa kanilang pagsisikap at pagmamahalan, nakuha nila ang respeto ng kanilang pamilya at komunidad. Leah, sa kabila ng lahat ng pagsubok, nakarating tayo dito. Ang lahat ng ito ay dahil sa ating tiwala at pagmamahal sa isa't isa, sabi ni Jaja habang nag-aalaga sa kanilang bagong anak. Hindi natin ito magagawa kung wala ang pagsuporta ng bawat isa. Salamat sa iyong pagmamahal, Jaja, tugon ni Leah na puno ng pasasalamat. Sa kanilang bagong yugto ng buhay, pinili nilang ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap at pagtutulungan. Ang kanilang pamilya ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Sa paglalakbay ng kanilang buhay, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal at pagsuporta sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay naging halimbawa ng kung paano ang pag-ibig at pagsusumikap ay nagdadala ng tagumpay. Sa huli, nagtayo sila ng isang tahanan na puno ng pagmamahal, pag-asa at pangarap na walang hanggan.